advance Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan, pasensya na kayo guys dahil nawala tayo ng more than 10 days dahil nga meron kaming pinuntahan. Ayan, so for today's video, meron akong i-share sa inyo na meron tayong kababayan na magtatapos ang kanyang kontrata by month of May next year pa naman. Ayan, pero si kabayan meron na siyang katanungan dahil nga ayaw niyang umuwi sa Pilipinas. Ayan. So, shout out sis, for sure, alam mo kung sino ka. Ayan, maraming salamat sa tiwala. So, para sa mga bago dito sa aking channel, my name is Lisa. I'm from Philippines. I'm currently working and living in Romania. Isa pa akong residente dito. Mayroon pa akong sariling agency. Mayroon din pa akong mga partner in case na kailangan. Rest assured po, tayo ay legit. Maraming salamat sa inyong tiwala. Marami pong salamat sa mga patiently waiting. Maraming salamat sa mga nandito na sa Romania at sa mga papunta na. Ayan, so shout out sa inyong lahat. Pasensya na kayo dahil talagang super busy ako. Hindi ko na alam guys kung paano ko hatiin ang oras ko. Charis lang. Ayan, so ang tanong ni kabayan, matatapos na daw ang kanyang kontrata sa May. Ayaw niyang umuwi. So, gusto niyang makuha, instead na ticket ang bibilhin ng employer, gusto niyang makuha na lamang ang pera. Ayan, para po sa may mga ganitong sitwasyon, ang i-share ko po sa inyo ngayon ay talagang experience ko ito. Ito ang rason bakit ako nag-isip ng magtayo ng sarili kong agency. Way back a few years ago, mayroon tayong isang kababayan na nagme-message sa akin. That time, nag-i-agent pa lang ako sa isang agency. So, nagme-message siya sa akin, ang laki ng problema ng kabayan, umiiyak siya. Sabi ko sa kanya, anong problema? Kasi si kabayan, matatapos na din ang kontrata niya at ayaw niyang umuwi kasi nga marami siyang anak, wala pa siyang ipon, ayaw niyang umuwi. So, same story, gusto niyang makuha. Instead na ticket, gusto niyang makuha ang pera. Okay? Nagtatanong siya kung ano ang kanyang gagawin. So, that time, yung sekretary ng agency na pinag-aaintihan ko, Pilipina. So, sinabi ko sa kanya, natulungan natin ito sis. So, talagang ayaw niyang tulungan, kasi nga sumusunod siya sa may-ari ng agency, of course. So ako galit na galit sa kaibigan ko na yon, kasi sabi ko, bakit ganito? Imbis na kababayan natin, tulungan natin, pero siya ayaw talaga. So ang nangyari kasi, ayaw niyang umuwi. The same story sa iyo sis, sa iyong tanong sa akin ngayon, the same story nito, ayaw umuwi kasi wala pang ipon, okay? Alam nyo, pag ayaw ninyong umuwi, matatapos na ang inyong kontrata, ang dapat ninyong gawin ay 3 months bago matapos ang iyong kontrata, magsabi ka na sa iyong employer na hindi ka na magre-renew. Okay? 3 months bago matapos ang iyong kontrata, dapat mayroon ka ng bagong employer na sasalo sa iyo pagbaba mo. Okay? Pagdating naman sa halimbawa, ayaw mong umuwi, gusto mong mapera ang ticket. Sa totoo lang sis, depende ito sa iyong employer at depende ito sa agency. Okay? Kasi ang experience ko, ang ginawa ng agency, sinabihan nila ang employer na wag bigay ang pera. Okay? Para sa ticket. Doon ako na nagalit sa aking kaibigan na bakit ganun, hindi ito tama. Kasi nagsakripisyo ang tao ng 2 years. Kumbaga, ini-expect niya na makukuha niya ang pera na para sa ticket in cash. Kasi mas kailangan niya ng cash. Kasi mayroon siyang iniisip na i-put up na negosyo. Alam mo sis, alam nyo sa may ganitong sitwasyon, hindi niya nakuha yun. Dahil nga sa agency. Sinabihan ang employer na wag ibigay dahil hindi naman siya magre-renew. Okay? So, ang the best mong gagawin sis ay magsabi ka ng totoo sa kanila. Okay? Sabihin mo, ma'am, I'm sorry, hindi ako magre-renew kasi mas gusto ko pang mas i-improve pa yung kumbaga kakayahan mo sa ibang employer naman. Okay? Be honest sis, be honest. Sorry.
At sabihin mo ang totoo na kung pwede, instead na ibibili nyo ako ng ticket, kukunin ko na lamang po in cash para po ay magamit ng mga anak ko or maipagtayo ko ng negosyo para magkaroon ako ng souvenir ng 2 years kong pagtatrabaho sa inyo. Okay? So be honest, sis. Pero 50-50 ha. Pwede yes, pwede no. Okay, sis? At sa may ganitong sitwasyon, pwede itong makuha, pwedeng hindi. Kung hindi, wala tayong magagawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Pag hindi na ibigay sa atin ng ating employer, wala tayong magagawa. So, don't expect too much, sis. Kumbaga, wag mo lang munang i-consider yan sa plano mo. Basta ang isipin mo lang muna ngayon na hindi ka na magre-renew sa kanila. Ang isipin mo na muna ngayon na sasabihin mo ang totoo na hindi ka na magre-renew. So, wag mo munang 100% full na pwede mong makuha ang pera na yan para sa ticket, okay? Kasi as I say, depende yan sa iyong employer. Kaya, magbait-baitan muna tayo, okay? Magbait-baitan muna tayo, magpakatotoo tayo, sabihin natin ang rason. Kunyari, kawawa tayo, alam mo na sis ang ibig kong sabihin. So, inuulit ko, 3 months prior sa iyong pag-finish contract, dapat magsabi ka na hindi ka na magre-renew. At sa 3 months na yan, bago ka matapos ng kontrata, dapat mayroon ka ng bagong employer. Inuulit ko, kunwari, magpakakawawa ka lang muna, yung mga anak mo, kunwari, magkwento-kwento ka kung anong mga problema sa pamilya natin sa Pilipinas para maawa yung employer. At ang pinaka-importante, sabihin mo ang totoo, bakit ayaw mong umuwi. Sabihin mo kasi wala ka pang ipon, kailangan ng parents mo ng pera, kailangan ng mga anak mo. Okay sis, sana makatulong. Bye!